Napanood niyo na ba yung nag-viral na video nung nakaraan, yung video ni Brad Pitt at Tom Cruise na nagbubugbugan sa rooftop? Galing, no? Akala mo trailer ng bagong malaking Hollywood movie pero hindi pala sila yon. Gawang AI lang pala lahat. Tapos iba't iba yung naging reaksyon ng mga tao. May mga natuwa, may mga nagalit, may mga nagsabi na katapusan na daw ng Hollywood. At ako din napaisip kasi sa AI music, parang may laban pa tayong mga tao Pwede nating sabihin, sige, maganda nga yung kanta na nagawa ng AI, pero sinong kakanta niyan sa concert? May aspeto pa din kasi ng live performance yung music Gusto pa din nating makita yung mga tao na tumutugtog sa stage na pinagpapawisan, may emosyon. Kumbaga, hindi lang natatapos lahat sa Spotify yung music. May parte pa din tayong mga totoong tao lang ang makakagawa na hindi kayang mapalitan ng AI. Pero pagdating sa AI movies, sama na din natin yung mga series at mga teleseryeng pinapanood natin, parang wala tayong ganong angulo or argumento Kasi kailan ba naging live yung pelikula? Isipin mo yung paborito mong artista, si Tom Cruise, sa local si Catherine Bernardo halimbawa. Tuwing kailan mo lang ba sila nakikita ng live? Unless taga Hollywood ka o nagtatrabaho ka sa showbiz or lagi kang nasa mga mall shows, nakikita mo lang sila sa screen, sa TV, sa sinihan or sa screen ng cellphone mo. Hindi naman sila umaarte sa harap mo habang nanonood ka sa sinihan. Hindi mo naman nakikita si Tom Cruise na tumatakbo sa harap mo Ang napapanood natin palagi ay yung mga ni-record, inedit at ni-render na performance. Pwera na lang kung manonood ka ng stage play sa CCP or sa Soler. Pero kapag pelikula, ang napapanood natin na produkto ay gawa na. Kumbaga sa delata, luto na bago mo pa buksan. So, may kaibahan ba talaga kung totoong tao na artista yung haharap sa camera at aarte versus AI algorithm na lang tapos may tao na lang na nag-type ng prompt sa computer? Kumbaga, kung pareho lang ang kakalabasan, importante pa ba kung ano yung proseso na ginamit? Kung ang ending lang din naman ay palabas na papanoorin natin sa isang screen. Well, naisip ko lang naman yan kasi nakumpara ko siya sa AI music. Pero ang isang malaking kinagalit ng marami, lalo na ng mga taga-Hollywood, ay yung ginamit yung mukha ng dalawang sikat na artista nang walang paalam. Hindi sila nabayaran at walang consent. Sabi ng union ng mga artista sa Amerika, yung identity, yung muka, kahit yung boses daw ng isang tao ay intellectual property niya. So para mo daw ninakawan ng pagkatao yung isang individual pag gumawa ka ng content gamit yung identity nila nang walang pahintulot. Pati yung mga malalaking kumpanya ng Disney at yung iba pang mga movie companies doon, umangal din. Sabi nila, digital theft daw yun or pagnanakaw ng mga nagawa nilang pelikula noon. Kasi hindi naman natututo at gumagaling yung AI ng mag-isa. Nagagawa lahat yun ng AI kasi may training na nangyayari. Gamit yung mga libu-libong dating pelikula na ginawa at pinagkagasusan ng mga production companies na yun. Yung choreography, yung tamang lighting, yung pag-anggulo ng camera at lahat ng galaw ng mga artista sa screen. Isang uri daw ng pagnanakaw yun dahil pinagbasihan at pinagaya lahat yun sa AI nang walang permiso. Pero pagpalagay natin, what if magkasundo sila? Paano kung magkaroon ng deal yung mga AI companies, yung mga artista, pati yung mga movie studios na, sige, halimbawa, $100 million ang bayad. Tapos gagamitin yung mukha ng mga artista at yung mga eksena ng mga movies nila dati para turuan yung AI. Tapos gagawa ng mga bagong pelikula pero this time, hindi na kailangan mag-shooting. Walang cameraman, walang crew, hindi na kailangan maghanap ng location. Pati script, ipapagawa na lang din sa AI. Ang matitira na lang siguro isang direktor na nakaharap sa keyboard, magta-type ng prompt at mag-uutos sa algorithm kung anong emosyon na gusto niyang makita at kung anong gagawin. Ano kayong mangyayari kapag ganon, no? Pero alam niyo, may napanood akong video sa YouTube channel ng BBC News sa UK. Ang ginawa nila, pinasubukan nila sa isang direktor na gamitin yung mga sikat na AI video tools ngayon. Yung Runway at yung Google View. Pinagawa nila siya ng mga eksena gamit yung mga AI tools na yan at ginawa nilang bida yung isang reporter nila. Ang napansin ng direktor, mahirap daw kontrolin yung output ng AI. Kailangan mo daw ulit-ulitin. Sabi niya may pagkakataon na nag-prompt siya ng 150 times sa AI para makakuha ng 10 maayos na eksena na pwedeng magamit. Kasi paiba-iba daw yung pagkakaintindi ng AI sa bawat sasabihin mo Kahit pareho yung isusulat mo, iba-iba yung ibibigay niya sa'yo. At actually naranasan ko din yan nung gumamit ako nung AI music tool na binanggit ko dun sa last video ko. Minsan nakakainis pag hindi niya maintindihan yung gusto mong mangyari kahit napakalinaw nung pagkakadescribe mo. Isa pang problemang napansin niya ay minsan nag-iiba-iba yung itsura ng character. Halimbawa sa isang anggulo, moreno yung kulay ng balat.
Tapos pag nagpalit ng anggulo ng camera biglang pumuti. O kaya nag-iiba-iba din daw yung itsura ng muka. Nawawala yung consistency. At hindi lang siya nagsasabi niyan, maraming mga professional sa film at creative industry na nag-experiment sa AI na nagsasabi din na mahirap pa din makuha yung eksaktong gusto mo. Minsan kulang sa emosyon, minsan naman sobrang generic daw yung galaw, sabi naman ng iba parang walang kaluluwa. Kasi nga yung output ng AI nakadepende lang sa kung saan siya sinanay, kung ano yung training data niya. So kung ano lang yung patterns na natutunan niya, yun lang din yung kaya niyang ibigay sa'yo. So kung may gusto kang ipagawa na medyo kakaiba or hindi common, mahihirapan talaga siya kasi hindi pa niya nakikita or natututunan yon. Isa pa, limitado rin tayo sa language eh. Oo, marami tayong pwedeng makommunicate sa pamamagitan ng salita, pero may mga aksyon at galaw at mga pangyayari na mahirap i-describe sa salita or typewritten words. Halimbawa, imagine niyo ganitong eksena. Halimbawa, may tatay na nakatahimik lang. Nakatingin siya dun sa anak niya na mag-a-abroad, paalis na ng bahay. Tapos walang dialogue, walang usapan, pero dapat maramdaman yung halo-halong emosyon ng pride, yung lungkot, yung konting takot dun sa mata ng tatay. Tapos habang naglalakad yung anak, medyo nagdadalawang isip siya, parang gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya yung sarili niya para hindi malungkot at mag-alala yung anak niya. So dapat lumabas lahat yun sa eksena pero puro close-up shot na tinginan lang. Walang dialogue, maliliit na expression lang ng muka. Paano mo ngayon ilalagay sa prompt yun? Pwede pa rin i-type pero iba pa rin pag dinescribe mo yan sa tao kumpara sa AI. Sa totoong shooting, kayang-kayang i-direct yan ng isang tao sa kapwa-tao kasi may shared human experiences tayo eh. Alam natin kung ano yung itsura ng taong naghahalo-halo yung emosyon. Sa AI, kahit gaano kahaba pa yung i-type mo na prompt, hindi kayang tapatan yung mga komplikado at mga malalalim na emosyon na meron tayo. Kaya kahit gaano ka-advance yung AI ngayon, may mga bagay pa rin na natural sa ating mga tao na hindi basta-basta natatype sa keyboard. Sa ngayon. Bakit sa ngayon? Well, napanood nyo na ba tong video compilation ng progreso ng AI? Yung video ni Will Smith na kumakain ng spaghetti. Nung una parang distorted na cartoons yung mukha ni Will Smith tapos yung spaghetti parang lumulutang na natutunaw. Hanggang sa yung mga sumunod, medyo nakukuha na yung tamang galaw. Tapos yung pinaka-latest, tignan nyo naman. Grabe no? Halos perfect na. Ang hirap nang masabi kung AI o hindi. Yung galaw ng mata, yung detalye at kulay ng mga bagay sa paligid. At ang pinaka-interesting na parte dyan ay nangyari lahat ng progreso na yan nang wala pang 10 taon. Sabi nga nung iba, within 5 years lang daw nangyari lahat yan. Imagine mo kung ano pang pwedeng magiging improvement ng AI sa videos at movies sa susunod na 5 taon. Paano kung umabot na tayo sa punto na sobrang galing na ng AI na kaya na niyang makuha kahit yung malilit na galaw ng mata, yung itsura ng pinipigil na luha o yung paggalaw ng ugat sa leeg kapag kinakabahan yung bida sa eksena? At paano kung natuto na din yung AI kung paano ipakita yung halo-halong emosyon at dumating tayo sa punto na wala na tayong maipintas at wala na tayong makitang mali sa galaw at sa visuals? Ang tanong, kapag wala ng totoong tao na umaarte at tinatype na lang sa keyboard lahat ng napapanood natin, pelikula o teleserye pa rin ba yun o produkto na lang ng algorithm? At may halaga pa rin ba yung kwento at storya pag ganun? Kasi sa matagal na panahon ang alam natin sa movie o teleserye ay yung sinushooting. May direktor, may artista sa harap ng camera na uma-acting, tapos ini-edit at yun yung napapanood natin. Kahit yung mga animated films, marami pa ding totoong tao na kasama para magawa yan noon. Pero kung alam na natin na wala ng tao na umaarte sa mga eksena na pinapanood natin, maramdaman pa rin kaya natin yung pagkamangha o yung sense of wonder sa mga makikita natin sa sinihan or TV. At speaking of pagkamangha at yung pakiramdam na mapapaisip ka kung paano nila nagawa. Alam nyo, isa yan sa mga pinaka-namimiss ko pag nanonood ako ng mga pelikula ngayon kumpara noon. Nalala ko ng bata ako, madalas paghapon tuwing weekend, nanonood kami ng movie sa VHS ng buong pamilya namin. Sa mga medyo bata pa na nanonood dito, unang-una, salamat kung pinapanood nyo to. Tsaka bakit? Di ba kayo nabobore sa akin? Hindi. Kung hindi nyo alam yung VHS, parang Netflix lang din yun. Pero kailangan mo ng parang kahon ng sapatos na may mga pindutan at maraming pasensya para makanood ka. Tapos pag hindi gumana, pupukpukin mo, ihipan mo ng konti, tapos magre-ritual ka para mag-play na. Ganun lang siya kadali. Anyway, yung nanay ko, paborito niya si Jackie Chan. Kaya madalas kaming manood ng mga movies niya noon. At isa sa mga pinaka-nakakatuwa sa mga pelikula ni Jackie Chan ay yung mga behind the scenes na bloopers pagkatapos ng mismong movie. Aabangan mo talaga yung ending para makita mo kung paano ginawa yung mga stunts. Grabe, nakakaaliw pero nakakatakot din. Kasi makikita mo talaga doon totoong nasasaktan siya. Meron nasunog yung kamay niya, meron din tumalon siya sa puno kaso naputol yung sanga. Bumagsak siya tapos tumama yung ulo niya doon sa bato. Talagang sinakay siya sa stretcher na duguan.
Buwis buhay, pwede talaga siyang mabaldado sa mga pinagagawa niya para lang magawa yung pelikula. Tsaka iba talaga yung effort noon eh. Example, itong mga pelikula na to nung 90s. Marami sa malulupit na eksena noon, gumagawa talaga sila ng mga maliliit na version ng buong building or mga props. Meron na din CGI noon pero hirap pa yung mga computers kaya mga animators na gayahin yung galaw ng apoy, yung usok. Hindi pa ganun kapulido yung mga detalye, madaling mahalata. Kaya maraming gumagamit pa din ng mga actual props talaga noon. Yung sumabog yung White House sa Independence Day na movie, malaking scale model yun na may mga 5 feet ang taas. Ayan oh, kita mo yung crew ingat na ingat oh. Tapos pinasabog nila. One take lang yan. Siyempre, isipin mo pag nagkamali sila dyan, ulitin nila ulit lahat yan. Ito naman yung napakadetalyadong miniature model na ginamit dun sa movie ni Keanu Reeves na Speed. Balita ko, gawa daw sa fiberglass yan, tsaka bakal talaga yung ginamit para magmukhang mabigat sa camera. Pati yung mga bumagsak na piraso ng bato nung lumipad yung train nakatugma dun sa size na ginamit nila. Siyempre, yung Titanic din, yung mismong barko, malaking scale model yun. Meron pa silang mga mas maliliit na miniature na ginawa para dun sa mga ibang shots. Pag nanood ka nga ng mga behind the scenes, yung mga the making of nung time na yon, para kang nanood ng construction tutorial tsaka lalo kang mamamangha pag nakita mong paano ginawa at kung gaano kadelikado yung ibang mga eksenang pinanood mo. Sa panahon ngayon, nakakamangha pa rin naman manood ng mga Marvel Avengers, yung Avatar, yung Godzilla. Ang linis ng pagkakagawa talagang maganda, wala kang makikitang butas eh. At okay din naman na mas safe na yung mga artista at mga stuntman ngayon, di na kailangang tumalon ng building na walang harness. May green screen at may CGI. Hindi na ganun kadelikado at okay yun. Siyempre, ayaw naman nating may totoong masaktan para lang ma-entertain tayo. Pero hindi ko maiwasang maisip habang nanonood ng mga bagong pelikula ngayon. Pag nakakita ako ng malaking explosion tsaka yung mga karakter na lumilipad. Noon, mapapatanong ka pa eh, paano kaya nila ginawa yun? Ngayon, alam mo na agad eh. CGI lang, green screen. Halos sa computer na ginawa yung buong pelikula. Doon pa lang parang medyo nawawala na yung hiwaga eh. Yung sense of wonder. Yung magic sa isip ng mga nanonood. Paano pa kaya pag dumating na tayo sa punto na AI na lahat? Kasi ngayon, kahit may CGI at green screen, may artista pa ding nakasabit sa harness eh. May director pa ding sumisigaw, may crew, may set pa din, may effort pa din kahit papano. Pero pag AI na lahat, kahit yung mga yun mawawala na eh. Pwede na kahit isang tao lang sa harap ng computer. Isipin nyo kung gaano ka-boring yung magiging behind the scenes ng mga AI movies. Anong ipapakita nila? Yung taong nagtatype ng prompt, tsaka yung mga malalaking server sa AI farm na umuugong habang nagpa-process ng data para magawa yung buong pelikula kuno. Para ang hirap mamangha or bumilib sa ganun, no? Sining pa rin ba yun? Art pa rin ba yun? Ewan ko. Pero siguro may mga nag-iisip sa inyo dyan na hindi mapapalitan ng AI yung mga artista kasi aminin natin, hindi naman lahat tayo nanonood lang dahil sa galing ng acting or sa ganda ng storya. Marami sa atin nanonood dahil gusto natin yung artista sa totoong buhay. Sinusundan natin yung mga journey nila. Nanonood tayo ng mga interviews, interesado tayo kung sino yung kinasal, sino yung nag-break. Parang may connection tayo sa kanila bukod dun sa pelikula lang. At yun daw yung mahirap palitan kasi wala namang personal na buhay yung AI. Wala kang chismis na maririnig, wala silang pagkatao na pwedeng i-follow. So hindi mo daw sila pwedeng maging idol dahil wala silang buhay sa labas ng screen. At totoo naman yun. O yun lang ang akala natin. Kasi alam niyo ba, may bagong celebrity na pinag-uusapan ngayon sa Hollywood. Tilly Norwood ang pangalan niya. Pinanganak siya noong 2025. Pinanganak yun. Lumabas siya, sumulpot noong 2025. Hindi siya tao, isa siyang AI actress. At ang nakakagulat, may mahigit 115,000 followers na siya sa Instagram. Pag tinignan mo siya sa social media, parang totoong tao. Nagkakape, nagsha-shopping, nagpo-post pa ng mga behind the scenes ng mga projects niya kuno. Magaling siyang umarte kahit anong eksena kaya niya. Mahusay din siyang kumanta. At kahit anong language marunong siya. At dahil sa sobrang galing niya, may mga totoong talent agency na gusto siyang kunin bilang artista sa lineup nila. At hindi siya nag-iisa. Meron ding mga ibang AI influencers na maraming followers, nagmo-monetize online at umaakto sila na parang totoong tao sa social media. Binigyan din sila ng kanya-kanyang ugali, pati mga life story na inimbento lang. Siyempre, ang daming naiinis sa kanila ng mga totoong artista. Yung iba, kinakabahan para sa trabaho nila at pati yung union ng mga artista sa Hollywood na bad trip din. Sipin mo yun, kaya na nilang gumawa ng AI na may personality, may online presence, may personal life. Malamang bibigyan din nila ng mga issues yan, mga fake relationships para mapag-usapan. Tapos baka maglabas din sila ng mga picture na kuha ng paparazzi kunwari, no? Hindi imposible. So,
Hindi lang yung paggawa ng pelikula ang pwedeng magbago, pati yung kung sino at ano yung hinahangaan natin. At ang nakakatakot na tanong, paano kung maging sapat na sa mga manonood yung ilusyon na pagkatao ng artistang AI? Tsaka paano kung mas piliin pa nung madla yung AI celebrity na walang bad mood, laging available, lahat kayang gawin, hindi napapagod, kesa sa totoong tao na celebrity na may limitasyon, may mga pagkakamali at hindi perpekto. So hindi lang trabaho ng crew, ng cameraman, ng direktor o writer ang nanganganib dito. Pati yung konsepto natin ng idol, yung idea ng pagiging artista, posible din palang maagaw ng algorithm yun. Isipin mo kung kaya na nilang gumawa ng sarili nilang AI celebrity na sisikat. Hindi na nila kailangang magbayad ng milyon-milyon para gamitin yung muka at pagkatao ng totoong artista para makahakot ng audience. Kasi may sarili na silang big star, sarili nilang icon at A-lister na pangbato nila sa box office, na sila ang may control. Pero sino ba yung sila, yung nila na kanina ko pa binabanggit? Sino ba talaga ang tunay na makikinabang pag naging successful ang AI sa paggawa ng mga pelikula, mga series at shows? Simple lang ang sagot, yung may hawak ng technology at yung mga investors at shareholders nila. Yung mga malalaking kumpanya at yung mga nagbubuhos ng limpak-limpak na salapi sa AI ngayon. Gaano kalimpak? May balita na nag-invest ang Disney ng $1 billion sa OpenAI para gamitin yung AI video generator nila. Yung kumpanyang Runway at Luma AI tumanggap ng daang-daang milyong dolyar na tumataginting mula sa Google, Nvidia at Amazon. Pati Netflix nag-experiment at gumagastos na rin sa AI at marami pang ibang kumpanya ang sumasali. Yung mga kumpanya na to, sumusugal sila na babaguhin ng AI ang content creation. Pumupusta sila na AI ang susunod na evolution ng media production. At ang film at entertainment industry lang naman ay isang multi-billion dollar global market. At kung tama sila, hindi lang nila mababago kung paano ginagawa ang mga pelikula at shows. Makokontrol na din nila kung paano to ginagawa at sino ang gumagawa at kung magkano ang kikitain sa bawat palabas. At gaya ng lahat ng business, kung kaya mong mabawasan yung gastos, wala nang artistang babayaran ng milyon, wala nang malaking production crew at mabilis pa ang paggawa. Imaginein mo na lang kung gaano kalaki ang pwede nilang kitain. Tubong lugaw, puro sabaw. Jackpot, di ba? Pero in fairness, sabi nila, hindi lang naman daw silang makikinabang. May mapapala din naman tayong mga audience. Una sa dubbing. Gamit ng AI, kaya na daw nilang baguhin yung galaw ng labi ng artista para magmukhang natural silang nagtatagalog o nag-i-English or kahit anumang language pa. Pati yung timbre ng boses at emosyon, tugma na rin siya dun sa original na performance. Yung movie na Society of Snow sa Netflix, ginamitan daw ng AI voice cloning yon. Spanish yung original na salita pero yung English na dub, AI. Actually maganda nga, wala na yung nahuhuli or nauuna yung boses sa buka ng bibig. Okay. Sunod yung mas marami na daw tayong lalong pagpipilian dahil mas mabilis at mas mura na yung paggawa ng mga bagong shows. Mas marami na silang mapuproduce na palabas. Mas lalakas din daw yung loob ng mga producers at creators na sumugal sa mga mas kakaibang kwento kasi hindi na sila ganong katakot malugi. Hindi na kasi ganong kalaki yung puhunan. At mukhang malaki din yung pwedeng maging pakinabang ng AI sa mga indie filmmakers. Yung mga maliliit at halos walang budget, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, malamang dumating yung time na kaya na talaga nating tapatan yung itsura ng mga special effects sa Hollywood. Hindi na mukhang trying hard paggawang Pinoy. Parang okay din yun. Pero para sa akin, ito yung pinaka-interesting na posibleng pakinabang daw nating mga viewers in the future. Yung tinatawag nilang prompt-based entertainment na imbis daw na mag-scroll ka ng walang katapusan sa Netflix para maghanap ng sana magustuhan mo. Sa tulong daw ng AI, ikaw na mismo ang gagawa ng gusto mong mapanood. Magta-type ka lang or sasabihin mo sa voice command. Halimbawa, gusto ko ng love story, parang classic na pelikulang Pinoy pero nasa outer space, sa Mars ang location. Tapos si Coco Martin ang bida. Medyo comedy pero nakakaiyak yung ending. Tapos ilang segundo lang, boom, may sarili ka ng pelikula. Pag hindi mo nagustuhan, magreklamo ka sa sarili mo kasi ikaw ang nag-isip nun eh. Well, ang nakikita kong advantage niyan is yung mga kwentong hindi kailanman magagawa, yung mga idea na walang magpo-produce, magiging posible na. Naisip ko tuloy yung isa sa mga pinakapaborito kong pelikula, yung Interstellar. 12 years ago na yung movie na yan, so hindi na siguro spoiler to, no? Pero bitin yung ending nun eh. At sabi ng director noon, si Christopher Nolan, wala na daw part 2 kasi wala na daw siyang maidadagdag sa konsepto at sa istorya ng pelikula na yon. At bilang fan ng movie, medyo nakakainis kasi parang gusto ko malaman kung magkikita pa ba ulit yung dalawang bida.
At kung magkakatotoo yung sinasabi nila sa AI, pwede ko nang gawa ng sarili kong part 2 yung Interstellar at kahit anong pelikulang gusto ko. Pero, yun ba talaga yung gusto natin? Kasi sa tingin ko, kasama sa pagiging fan ay yung pagtitiwala sa vision at isip ng isang creator. Parte ng sining or tunay na art ay hindi yung makukuha mo yung eksaktong gusto mo o yung ini-expect mo, kundi yung mabibigyan ka ng isang bagay na hindi mo naakalang kailangan mo o gusto mo pala. Kapag tayo na yung magpo-prompt ng sarili nating papanoorin, hindi kaya mawala na yung excitement, yung suspense, at yung kaba. Well, siguro pwede natin sabihin sa AI na isurprise mo ako sa magiging ending at hayaan natin yung AI yung mag-isip ng plot twist, no? Malamang kaya niya rin gawin yon. Pero paano naman din yung shared or collective experience nating mga tao kapag kanya-kanya na tayo ng gawa ng movie? Paano na yung mga kwentuhan sa office at sa eskwelahan kapag ganun? Siguro ganito. Uy, napanood mo ba yung movie kagabi? Hindi kasi sarili kong movie yung pinanood ko. Ayaw nga pala. Gusto mo i-share ko sa yung link ng movie na pinrompt ko kagabi? Ang ganda. Naku, baka wala akong time kasi ang dami ko pang movie na naiisip na ipoprompt ko din eh. Parang ang labo, no? Nung bata ako, iilan lang ang channel sa TV at kukunti lang din yung sikat na movies. Kung ano yung napanood mo, malamang yun din yung napanood ng mga classmates mo. Alam mo yun? Yung may pwede pa kayong sabay-sabay na pag-usapan. Ngayon pa nga lang sa dami ng streaming platforms, kanya-kanya na tayo eh. Paano pa pag nagkatotoo yung sinasabi nilang prompt-based entertainment? Baka wala na tayong mapagkwentuhan kasi lahat tayo magkakaroon ng kanya-kanyang mundo na ginawa ng AI para lang sa atin. Gaya ng maraming bagay sa mundo, may maganda at may pangit na side ng AI. Pero sa tingin nyo, sapat ba yung pakinabang na makukuha natin sa AI pagdating sa movies at entertainment versus dun sa mga mawawalan ng trabaho, sa mga problema sa environment dulot ng mga AI farms, yung pagbaba ng quality ng art at yung pagkawala ng koneksyon nating mga tao sa isa't isa? Mas lamang ba ang advantage ng AI pagdating sa pelikula or baka mas malaking mawala sa ating mga tao? Anong sa tingin nyo? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, meron pa akong mga ibang videos about mga experiences sa buhay, trabaho, success at failure, tungkol sa pera, technology, travel at kung ano-ano pa. Punta ka lang sa channel ko kung gusto mong mag-relax at makinig ng mahabang kwento na may sense paminsan-minsan.